Siyempre, hindi ko maiinip sa paggawa ng Lavender Fields dahil anditong mahal mo. Charot! May blind item. Yeah! Jex, go ahead. Oh. Ito na nga. Nalaman itong actress na itong jowa niyang gwapong aktor ay naliling sa kilalang gay. Kilalang gay? Oo, makapangyarihan. So pinuntahan niya ngayon. Oh my God. As in, sinugod niya? Yes! Oh my God. O tapos? At hindi lang sugod. Oh, so pwede ka pang maligawan ng iba, Kira? Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga link. Ito ba si Mama Loy? Ito naman po si Papa O. Yan, sino pa nga ba? Ang lagi niyong hinihilig sa ay! Ichika mo na! Dali! Oo, eto na nga. Oo. Talagang eto lang nga. Ay, gusto ko mabuisit pero wala, napapagod ako sa inyo. Oo, kasi parang nililipit after kayo eh. Anyway, naku, syempre tayo ay galing, no? Sa advanced screening ng Lavender Fields. Syempre nakakita tayo dyan ng maraming artista, no? Na pinangungunahan ni Jericho Rosales at Janine Gutierrez. Yeah. Na nililigawan ba o sila na? Andito nga kami sa press ito na yata yung at sa parang nagkapasa-pasa na ako dito last sa screening ng Lavender Fields. Napakaganda, parang may bago akong baon. Eh naman sa likod ay nakausap namin si Jericho. Ganon. Pero yes, it's all part of the job. saka si Janine. So and I'm just really thankful na I got may to do pag-iwas this kayo ng these bahala. wonderful. Kailan ulit naging acting sa TV si Echo? Wala, nag-break ako kasi produce, aral, pandemic. Wala, ngayon ko nakuha ulit yung energy. Yes year is this year. Siyempre, hindi ko maiinip sa paggawa ng Lavender Fields dahil anditong mahal mo. Charot! Ako syempre, everyday masaya. Oo, di ba? Masaya. Yeah, Lavender, meron pa kami 3 weeks. Okay sila eh. The team is great. They're wonderful people. Ngayon ko lang nakasama ito. Oo nga. So, like how many months ito? 6 months, 1 year? Itong show? Di ba may mga ganun na ngayon? Parang Yeah, 10 scripts kami. So, siguro, it's basically, kumbaga kung in-Netflix mo ito, 1 season. Well, mga ilang episodes yun. Hindi ko nabilang kung ilang episodes yun. 52 weeks? Yes. Not sure kung ilang. Okay. Pero eksakto lang siya, short and sweet, para sa pagbabalak ko lang. So, ano nalagay ng puso ni Echo ngayon? Masaya. Super saya. Masaya tayo. Grateful, happy lang. Ayan. Janice! Yes po! Congrats ha! Salamat! Kinakabahan ka ba? Kasi syempre galing ka ng Dirty Linen. So yung expectation sa'yo ng mga tao, mas mataas dapat ito kaysa sa Dirty Linen. Grateful lang po talaga ako eh. Siguro ang pakiramdam ko ngayon din bilang audience kasi ako hindi ko pa din po ito napapanood. So excited ako talaga mapanood ko sila Ate Jody, si Echo. And I'm excited to see you. So, makakakita pa kami dito ng mata-mata acting ulit? Yes, opo, meron. At hihigatan pa. Kasi pati po sila Ate Jody, of course, grabe talaga ang mga ipapakita, ang mga emosyon at shaping dito. At excited na po. Thank you po! Ayan, thank you ha! Siyempre, Mama Loy, ginanap nga ang advanced screening ng Lavender Fields, ang pinakabagong teleserye ng ABS-CBN Studios na mapapanood na sa Netflix at sa September 2 naman sa TV5 at lahat ng Kapamilya Channel. Ito'y ginanap sa Gateway 2 sa napakaganda nilang sinihan. At ito na nga, makapigil hininga ang mga eksena at para ka talagang nanonood ng isang pelikula. Kudos to Dreamscape at sa mga direktor nito na sina Manny Palo at Jojo Sagin. Napakalaki ng papel ng Diamond Star na si Maricel Soriano rito ha. Kasama sina Julina Magdangal, mga batang sina Jana Agoncillo,
Cristel Mejes, Mark Santiago, at ang alaga ng OGD Prod na si Miguel Vergara. Siyempre, kung bidang mabait pero palaban si Jody Santamaria, si Janine Gutierrez naman ay lalabas ng kontrabida at gumanap na asawa ni Jericho Rosales. Sa naturang screening ay ginanap din ang press con at talagang dumadagundong ang tilian ng mga fans ni Janine at ng Diamond Star. Pero hindi present sina Edo Manzano at Albert Martinez na napaka-importante rin ng role doon. At kung bakit Lavender Fields ang title nito, kaya pala kayo pag napanood nyo simula September 2 sa Free TV ang naturang teleserye. Alam mo, nagmamarka sa akin si Jody Yung blended family. Kung saan sila ni Iwamoto, yung current jowa ng kanyang ex, na si Pampi Lacson. Yes. Ay okay na okay sila, no? Oo. At Even saka, before mag-grant yung annulment, okay na sila, di ba? Ganun naman dapat talaga. Wala na yung mga away-away. Lalo na kung naka-move on ka na, naka-move forward ka na. At lalo tigit, kung meron ka ng bago. Pag meron ka ng bago, ibig sabihin, yung nakaraan mo, kinalimutan mo na, at tinanggap mo na. Yes. Diba? Kaya nakaka-move on kayo pareho ng inyong ex. Kaya sa ilong talaga lumalabas yan. Oo. Alam mo, kagaganyan mo. O sige ngayon, ikwento mo sa amin yung kinuwento mo. Di ba may nalalaman ka? Ay, pinundastat mo ko, te, ha? Kinuwento mo sa amin bago tayo umere. Oo nga. Di ba, mahadera kang may taglay kang mahaderahan. Inokray mo pa yung ilong ni nanay. Ayaw ng ND Skin Beauty and Wellness Center niya. Ganyan. Oo. Kasi lumalabas, kagagana niya, mamaya masanay. Oo. Ay, naku. Dahil sa ginagawa mo yan, tatanggapin ko yan. Basta ikwento mo lang sa amin kung ikwento mo kanina. May blind item. Yes. Jex, go ahead. Ito na nga. Ito na nga, te. May magandang actress. May jowa siyang gwapong aktor. Ano to, mga teenager? Ay, hindi na, te. Pero mga fresh pa din naman. Tapos? Tsaka lagi natin silang nakikita sa IG. Tagal na din sila, te. Tapos? Pero eto na. May nangyari. Ano nangyari? Buntis? Hindi. Hugot sa langit? Hindi rin. Grabe naman. Ano? Hindi yan. Nanganak na? Hindi rin. Ay, feeling ko na may third party. Ito na nga, ikukwento ko na. Nalaman itong actress, te, na itong jowa niyang gwapong aktor ay nalilink sa kilalang gay. Kilalang gay? Oo, makapangyarihan. Makapangyarihan, kilalang gay. O tapos? Eto na nga, sobrang selosa nito ni actress. Nakakahalata na siya. So, pinuntahan niya ngayon. Si aktor? Hindi, yung gay. Oh my God! As in, sinugod niya? Yes! Oh my God! O tapos? At hindi lang sugod. Nagkasakitan sila. Umabot sa ganong level. Pisikalan? Yes! Oh my God! Kasi nga ganun kasilosa tong actress. Tapos? Di syempre, hindi rin nagpakabuktong gay. Tinalakan niya tong actress. Ba't inamin din ba ng bading na jowa ni aktor? Hindi nga, hindi dinay. Tapos, so nagkapisikalan. Oo, umabot sa ganung level. Eto na, te. Natapos yung away. Umuwi ito si actress. May nakarating sa kanya. Na ano? Na ito palang kilalang gay. May record. May record na ano? Nagpapatumba ng kaaway. As in tumba na Shaggy Bells? Yes! Tapos? So ayun na, te. Nataranta yung actress. Anong ginawa? Ito na nga, te. Fast forward na tayo. Fast forward na? Ano nangyari? Fast forward? Okay na sila. Totoo ba? Ikaw ba naman mabalitaan mo? Kasi daw tinumba pero hindi tinayo. Kaya
okay na sila. Nakaka-tense. Ano ba yun? Oh, Diyos ko po. Actually, ako rin natitake. Nakakaloka. Hindi, okay naman na. Okay na sila. Yun ang mahalaga. Tapos next, balita na si Jex. Si Jex pala na Schomburg. Masyado lang kasi maraming nalalaman. Alam ba, dapat kakatugba. Teka muna, magandang actress, saka gwapong aktor. Tapos may makapangyarihang gay. Benefactor yan. Kilala, makapangyarihan. Clue. Oo nga. Pero gusto ba talaga natin malaman kung sino? Parang ayaw ko na lang malaman. Oo, sa total, kayo nag-usap kanina. Huy! Teka! Sino? Hindi ko nga alam. Kaya nga hindi ako nagtatanong, di ba? Aray! Go, Lloyd. Ayaw mo yan. I'm innocent! Hindi ako na-anxiety. Kaya, alam ko, hindi ko alam. Tapos, yung mga nag-aano sa'yo, nagte-text sa'yo, sinasabi mo kung sino yun. Uy! Hindi Wala. So, clue! Clue! Alam mo. Uy! Nagtak sa'yo kanina, di ba? Jegs! Hello, Jegs! Hello! Saan ko nakita? Di ba gets na si Tita Pe kasi yun di ba? Yung pag nagsiswear. Mas magaling ka magbigay ng kulute. Ikaw nagbigay ng blind item, ano? Kwento ko naman sa'yo. Kaya mo So, sino? Clue! Mas magaling ka magbigay ng kulute. Parang pag ako nagbigay, mabubukayo. Ay, naku, sino ba yun? Gwapong aktor, magandang actress, medyo bading. Sino? Baka naman di Jong bading nun. Baka naman na misinterpret lang ng babae. Ayaw mo lang mategit eh. Gaga, syempre hindi ko naman kilala personally yung gay. Pero one time na na-meet ko siya, mabait naman, binigyan pa nga ako ng something. Kasi pag sinabi ko rito kung ano yun, ay! Ako yun ah! Ay, nako. And with that, mga kaibigan, ito po. Uy, teka lang, yun na ba yung clue? Yun na ba yung clue? Ito sa malipat sa'yo. Ay! And with that, mga kaibigan, ito po yung mga lingkod. Ito po yung mga lingkod. Ito po si Mama Loy! Nakaiwanan na lang sa amin dyan na nag-iisip kung sino kaya yung aktor at actress. Comment below, click the like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell. Pag tinigyan kayo muna manonotify na meron kaming latest update at syempre pang kanya-kanya namin channel. Yes, sana manood at mag-subscribe kayo sa channel ko. That's Mamaloi. M-A-M-A-L-O-I. Pati rin po sa aking other social media accounts sa Facebook, sa Instagram, at saka po sa TikTok. At syempre, nais natin magpasalamat sa Envy Skin Beauty and Wellness Center for our skin, face, body, and wellness. Uy, ba't gumaganyan-ganyan si James? Na-envy siya, envy na rin siya. Ay! Ayun pala! Oh, envy na rin si James. You're an envy girl, di ba? At syempre, Dr. JC Solis ng Gorgeous Smile Dental Clinic for our gorgeous teeth. Ayan! Yes, Doc JC Solis. Yes, and Miss Ara, hello! Yes, Jegs. At sa Tita Jegs channel, may bago po akong vlog dyan, panoorin nyo. At pasalamatan ko lang ang Deluxe Spa Massage and Wellness. At syempre si Doc Jessica D ng Ideal Vision. Yes, hi there! Yes, Doc Jessica. At pasalamatan ko lang din ang Bright Excel. Thank you po. Wow! At syempre pa, nagluto kami. Ay! Nagluto kami ni Miss Catering. Hindi ka naman marunong magluto na yan. Abay, siya nagluto. Oo. Diyos ko, nakakaloka habang nagluluto siya. Hindi ko kinakaya ang mga kwento niya. Eto. Hello po kuya. Magkano per square meters yung baboy nyo? Ay, hindi ba? Magkano yung ano? 320 po ang kilo. 320? Mahal naman kuya. Sagutin ko muna ate. Hello? Hindi po. Ay, nakalimutan ko tuloy. Sorry. Na-over Wilkins ka na ate.
So, paano mo naisingit yung pag-aaral mo sa pagluluto? Natuto ako doon sa kapatid ko. Ako lang para ginawa niya akong alipin. Alam mo, parang hindi mo nararamdaman na kapatid ka. Alam mo, dati nagtrabaho ko katulong. Bakit ka umalis? Di ba, pag yung amo natin, may mga kamag-anak sila. Ang hirap kasi parang, kung sino pa yung kamag-anak lang, siya pa yung nagpapakaamo-amo. Eh ako, palaban talaga ako. Huwag mo kong inaano, kamag-anak ka lang, katulong ako. Ilang years na kayo? Richard ka. Oh, ayan. Nakakaloka talaga. So, OG Diaz Inspires. Nasa I1 TFC na rin po, ha? Yes. Siyempre, ang OG Diaz Showbiz Update ay meron din po kami sa Spotify, sa Apple Podcast, at meron din po kami yung fan page. Ayan. At syempre, aking mag-iina sa kanilang YouTube account. Pakisubscribe po, Mela TV, Mami Soul, at Erin Diaz. Yes. Ayan. At syempre, maraming salamat sa Zion Philippines. Yes. Ayan. Syempre, ang kanilang massage chair at yung sauna. Wow. Oo, ha? Na napakaganda. Oo, Diba? ha? Oo, marirelax ka talaga sa kanilang massage chair. Na, Oh, yes. In fairness, matibay. Oo, Totoo. ha? Oh, pati yung kulang. Oo, yung water dispenser na galing sa gripo, pagdating doon, ay ang sarap ng tubig. Diba? Oo, hindi mo na kailangan umorder ng mga bottled water. Ayun. Oo, ha? At syempre pa, Mama Norse, maraming salamat. Yes! Oo, di ba nagpadala siya dati sa atin? Thank you so much. Thank you, Mama Norse. Mama Norse ng Bicolan Eat at iba pa, no? Mabenta, napakasarap ng biko nila. In fairness. Tsaka Iba't hindi ibang klase nagtakan. pa. Iba-ibang klase. Oo, tsaka yung dinugan. Oo. Diba? At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod, Papa Oz ng OG Diaz, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na tuwing gigising po tayo, tuwing umaga, huwag nating makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihigilit sa akin? Ay! Ichika mo na! Pabili! Pabili! Ay, yung ulam na baboy! Oo. Oh. May ano to, may gata. Yes. Di ba? May sili. Yes. May luya yan, di ba? Meron. Siyempre may bawang yan. Meron. May sibuyas. Meron. Siyempre, hindi naman pwedeng maluto yan kung walang mantika. Naman. Tinaktakan nga. Wala. Dito may sari-sari store to, di ba? Hindi man ito karinderya. Dito kayo bumili. Uy, huwag mong tatarayan. Mga guest natin yan. Ano ka ba, Jex? Sana nung una, sinabi mo, walang dinaktakan. Para hindi na sila nag-ano. Para kayo nagpipinoy henyo niyan. Oo. Ayan. Namukhaan natin sila. Ang ganda! Ang gwapo! Oo. Ayan. Siyempre, bisita po natin ngayon. Yes! Ang real life love team. Wow! Uy! Baka hindi pa nila alam! Ayan, syempre pa, Kira Ballinger and L.A. Santos. Bakit hinahanap nyo or mahanap nyo ng ano ba to? Dinakdakan. Dinakdakan. Paborito po namin yun. Ano kinalaman nito sa pelikula nyo Maple Leaf Dream? Pag ano po, pag naging sweet ako sa kanya, lalo po, anniversary, yun yung binibigay ko sa akin. Ayun. Oh. Kaya naman. Kasi si Jex, pag anniversary ng jowa niya, dinadakdakan niya yung jowa niya. Pero, pagkatapos nun, tinataktakan nila. Ay! Kaya naman pala lagi yung dinadakdakan para mataktakan. Ayan. Nasahan niya na alam mo yung tax. Ano ba yan? So, bakit mo nasabing Dax yung jowa?
Okay, ayan. Siyempre, kaya sila narito, Loy. Yes, dahil meron nice. silang bagong pelikula. Aha! Ang title ay... Maple Leaf Dream. Wow! Ayan. Kung naiwagaan ako sa pamagat pa lang ng pelikula. Ano yung Maple Leaf Dreams? Yes. Bakit Maple Leaf? May po kami mga ng mga dahon tulad ng maple leaf. Hindi, joke. Corny po. Alam mo, hindi ko na-gets. Last mo na yan, Ele, Ano ba yan? Ang story po ng Maple Leaf Dreams, kaya po nakikita dito ay isang young OFW couple po na kakalipat lang po namin sa Canada na kaming dalawa lang talaga po. Kaya Maple Leaf. Yes. Tsaka pareho po kami may inaabot na pangarap po. Tapos ako po, I'll be playing Maki. Tapos siya po si Molly. Opo. Tsaka si Maki, siya yung long time na, actually sa kwento po, long time na mag-partner na kami sa movie po. Tapos pareho po kasi kaming nanggaling sa mahirap na pamilya po. At pareho po kaming nangarap na mapaangat ko yung pamilya na. Kaya po kami pumunta sa Canada dahil pangarap din ni Molly. Mapaangat talaga po yung pamilya. Okay, kayo ay hindi naman nagliligawan dito, kundi kayo na tapos sabay kayong lumipan. Maraming makakarelate dito na kasi kwentong gustong mag-abroad pala ang daming mga Pinoy na gusto mag-abroad. Ang dami na rin Pinoy na nasa abroad. Correct. Diba? Oo. Lalo na kung aaminin nilang sila na. Sa movie yan sa movie. Sa movie. So sa real life, Ay, Siguro magaling lang talaga kami magpakilig. Magaling lang. Hindi sa real life, magaling lang. Passionate actors. Wow! Hindi ba true to life yung mga sweetness doon sa movie? Yung pa yung abangan ng mga tao, doon yung po makikita kung gaano ka Ako nalusutan ka na naman, ay. Ali. Ang sagot. Nalusutan ka. Papahig ka ba? Pero syempre, so pwede ka pang maligawan ng iba, Kira. Ay! My God! Kung mangliligaw, may ibang mangliligaw sa kanya, mangliligaw din ako. Ay! Sabi ko na Dito, dami kong pagpipilian. Ay! Sabi ko na Ligawin pa naman kami ni Jex. Mahina kami sa directions eh. Reversible. Anyway, ayan, syempre, OFW kayo. Kasi ikaw, full-time OFW. Si Ana part-time kasi nag-aaral ka pa rito, no? Sa Canada ka nag-aaral. So, anong preparasyon o paghahanda ang ginawa ninyo para sa role ninyo bilang OFW? Paano nyo mapapaniwala ang audience na OFW kayo talaga? Unang-una po sa lahat, inapi po kami ni Direk. Hindi, joke lang. Joke lang. Maniniwala na sila dun pala. Maniniwala sila dun pala. Hindi, nag-undergo po kami ng maraming immersion, maraming workshops. Talagang si LA, nagtrabaho po siya sa restaurant bilang taguhugas ng plato, janitor. Tapos ako naman, since yung role ko dito is medyo office, gano'n. Sa office din po ako nagtrabaho, yung computer, camera, gano'n. Doon sa Canada o dito? Yung sa immersion dito. Tapos gano'n din po yung ginawa ko sa Canada. Nag-working kayo doon. As an Ang galing, no? Tsaka ano po, parang kami ni Kira, nakisama na rin po kami sa mga iba't ibang tao po na katrabaho po namin nung nag-immersion po kami. Tsaka laking tulong din talaga po yung makita po yung paano sila pag nagsasamahan po or pag nag-uusap lang, gano'n. So, paano yung biruan nila. Opo. Pero sobrang na-appreciate ko po kasi sobrang grabe yung respeto at yung playing mabait po nila. Kasi lalo na po, ako yung nagtatrabaho po sa junk shop. Yung mga nagpapadala ng pagkain sa akin, gano'n. Kahit hindi ko naman po sinasabi na artista po ako or what. Yung nagtatrabaho lang talaga po ako dun. Pero, ayun, sobrang bait talaga po ng mga tao. So marami kayong mga OFWs na kababayang nakahalubilo doon. Yes. At marami ding makikita doon sa pelikula nyo. Yes po. So sila mismo mga artista rito, talents. Ano po, artista po talaga sila. Oh. Parang, well, mga totoong OFW po sila dun, pero tapos na Kayo yung na lang po. peke, gano'n. Kaya yung mga artistang So, sandali lang, nag-immerse si LA. So, yung immersion mo ay naghuhugas ka ng plato. As in, pumunta ka ng restaurant para
aralin yung galawan sa loob ng kusina, gano'n? Parang hindi naman po aralin, pero maging parte ng buhay na yun. Kasi parang gusto ko rin po talagang maging respectful at talagang maging ma-portray yung character ko dito ng galing sa puso ko. Oo. Pero aware kayo na may mga homeless din doon ng mga Pinoy sa Canada? Meron po. So, sobrang taas din po ng cost of living. They tend to live in their car, gano'n, or nakikitira na. So, meron ditong bahagi ng pelikula na meron kayong ganong sinapit or yung kasama yung artista rito? Wala? Wala naman po. Hindi naman po homeless. Hindi naman sa ganong level. Pero, may medyo spoil na eh. Medyo nasa-spoil. Pero hindi ako lang share mo lang yung pinagtiraan natin. Tumira pa kami nun sa basement. Opo. Ng isang parang Pinay na mayaman na po dun na pinaparenta lang po kami. Dito ba? Siyempre, mga harutan nila. Diba? In real life. Hindi, marot lang talaga po kami in real life. Parang action speaks louder than words. Nay, no? So, dito ba meron kayong kissing scene? Swerte naman ni Kira. Ulo! Gusto namin kwento, parang mas better na mapanood talaga. Abangan nyo na lang ang aming laklak. Ayun ang hindi ba na-kiss na plan? Ganun talaga kasi mga OFW in real life. Passionate sila. In life. Dahil nakikipag-usap kayo sa mga OFW doon, ano yung mga na-realize nyo or nalaman nyo mula sa kanila? Unang-una talaga na mahirap talaga po yung buhay. Tsaka parang yung narinig ko na po yung kwento ng mga iba't ibang OFW, parang grabe rin po yung mga pinagdadaanan nila. Kasi parang may kanya-kanya silang rason po na pumunta ng Canada. Yung iba, pinatay yung At saka, dati kasi nung medyo panahon nila, isa lang para sa isang pamilya ang nag-go. So very, very lonely. Pero in our story, at least couple na kami. At least we have each other to rely on doon. Kasi sa Canada, kaya sobrang lakas ng Filipino community doon because it's very lonely. Talaga? Yes. Kaya, so parang mga nakakakita kayo ng mga nagre-reunion or nagpipiknik-piknik? Parang gano'n po, yes. Mga house party. So, ibig sabihin yung mga OFW natin, lalo na yung mga nag-work sa mga bahay-bahay doon bilang domestic helper pang doon. Iba-iba na Iba-iba yung mga trabaho. So, marami rin mga health workers doon, di ba? Mga nurses, mga gano'n. Kasi yung Canada na is mahaba din yata yung winter nila Mostly, ang mga countries na mahaba yung mga winter nila, yung mga Pinoy, ang pinaka-pastime nila, mag-videoke ng Friday sa bahay ng isa, habang nagpapatlak sila. Pag may araw, mag-fishing sila doon sa mga river or yun na yung pinaka-banding nila. Buti ka po, na-experience mo. Kasi hindi pa ako napunta ng Canada, di ba gusto nga natin pumunta? Huwag ka naman parinig, baka may kumupop sa akin. Ang dami na nag-aaral. Gusto exotic. Gusto ba nila malaki boobs? Okay, siyempre lahat kayo nakikipag-usap sa mga OFW doon. Ano yung pinakamalungkot na kwento na na-share sa inyo ng ating kababayan habang andun kayo sa Canada? Ako meron yung isa. Medyo sobrang nakakagulat na ako like kung nanonood man siya ngayon okay lang sa'yo. Hindi naman ako mag-name drop. Parang kaya po siya pumunta ng Canada kasi pinatay po yung niya, yung pamilya po. Buong pamilya? Alam ko po, parents po, pareho. Oh my God. Kaya siya pumunta dahil parang wala na siyang rito. Opo, wala. Pamilya rito. Saka mas dahil sa takot na po, hindi dahil sa security. Kaya nag-decide siya na doon na lang. Ano yung magtutulak sa mga manonood para panoorin nila itong Maple Leaf Dreams? Kasi alam mo naman yan, ang hirap itulak yung mga tao sa mga sinihan. Ano yung pwede nyong ma-share sa kanila na engaging at
Makukurious sila. Ano maiingan? Maraming laplapan din. Ayun na! Para sa akin yung masasabi ko po na kaya niya mag-gusto yung panahon nitong making tips dahil of course kay Miss Kira, sobrang magaling na titig-titig ko. Tsaka ano po, yung mga Pinoy na talagang interesado na magkaroon ng magandang buhay sa Canada po. Tsaka yung parang travel-light vlog. Travel-light vlog. Joke lang. Pero yun po talaga, like, nakikita niyo po kasi talaga yung pagdadaanan ng mga Pinoy. Struggles. Pero ano meron ako nakausap, no? Talagang, I mean, ine-edit pa lang ito or napanood na rin ito ng ibang ibang staff na hindi yung staff. Umiyak sila. Oo. Siguro na yun, it will go down in history as a good movie katulad ng Dubai nila. Diba? Yung mga ganun kasi na parang sabi niya, parang travelogue na rin na parang dahil nga na-feature na yung bansa kung saan naganap yung kwento. Oo. Diba, oo. And, tandaan natin nag-number 1 sa Netflix for 2 weeks si Lolo in the Kid. Directed by Benedict Mike. Yes. At ito rin si Direk Benny rin, ang director nitong Maple Leaf Dream. So, alam mo na kung anong quality ng pelikula ang bibigay sa atin. Di ba pinaiyak tayo ng Ay, grabe! Lolo in the Kid. Yes! Tapos ito rin daw, papaiyakin tayo. Si James naman papaiyak. Nahawa ka na rin sa kanila. Ito kasi, si Dax. Kira and LA. Ito na yun yung pagkakataon para pagmalaki at i-promote at ayain ang ating mga kababayan manood ng Maple Leaf Dreams. At kailan ito? Yes, everybody, muli, this is Kier Ballinger. And LA Santos. And we're inviting you to watch our beautiful movie, Maple Leaf Dreams. This will be showing on September 25. It's a story that will definitely touch your heart. Pag malaki po ang iyong pangarap, syempre magiging malaki din ang struggles. Pero hindi po ibig sabihin na you should stop chasing your dreams or making those dreams come true. So I hope that ang pelikula namin will inspire you to keep going after your dreams. Malaki ang pangarap, Dax yun. Dax ang pangarap. Alam mo, tumataas tuloy expectation ko dito sa pelikulang ito kasi nakakaiyak daw talaga. Sa mga panahon kayo na... Sabi na sa'yo na umiiyak habang nag-e-edit pala. Tapos habang yung panay ang panood nila pero naiiyak pa rin daw sila. At saka from the same maker ng Lolo in the Kid. Directed Mickey. Kaya ayan. Kung napaiyak niya tayo doon, ibang iyak naman siguro ang papagawa sa atin dito. Ibig sabihin pag napaiyak tayo nito, very effectively i-portray nila yung kanilang character. Sino pa ba ibang kasama nyo rito? Of course, si Miss Nuki, ang aking mother, si Sir Joey Marquez, father ko, Hannah Vito, my little sister. At of course, si Tito Ricky Davao po, ang tatay ko po. Ayan. Mga premiado. Saka alam mo, yung payabangan niya rin, yung mga cast na kasama namin sa Canada, real life OFWs po sila. Ano to, winorchop sila? Di Direk Ben, mano-manong workshop. Wow, ayan ang Maple Leaf Dreams, September 25. Yeah. Sumugod po tayo sa mga sinihan, yes, di ba? Supportan natin yung pelikulang yan. Yes, kaya Kiera Ballinger and LA Santos, ano pa nga ba ang lagi nyo inihirit sa amin? Ikaw na! Dali! Papahipo ko na.